kapatid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. So, with regards to my manifestation, Madam Chair, what we've established through everyone who has manifested ahead of me is that there's no record of illegal drug abuse. That is clear. What we know for a fact, and what is actually on record, is that on November 2021, there was a negative drug test that was attested to at St. Luke's. And further, on May 2024, there was actually a Senate hearing in which one drug analyst, Jeresa Reyes, and laboratory head Dr. Cecilia Lim confirmed that the president tested negative specifically for cocaine. So while there is no existing record of any drug abuse, the president has on 2 occasions proven that he is not a drug user. I submit that to the record so that we can make a objective decision on the substance of the second ground. The manifestation is noted. Si Senator Amy mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Okay, so kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? May hamon si VP Sara Duterte. Kung maaari umano, magpa-drug test na lang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero naalala nyo ba, noong sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagamit daw umano siya ng marijuana, may panawagan si Trillanes na magpa-drug test si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yan sinakyan ng Malacanang. Kitang-kita naman umano sa katawan ng dating Pangulo kung adik ba. Pero kung ang batayay pahayag ni VP Sara na ang presidente dapat umano magpa-drug test, ba't hindi niya sinabi yan sa panahon ng kanyang tatay mismo? At balikan natin itong si Amy Marcos. Sa rally ng INC Iglesia ni Cristo, sapat na ba para sa inyo na sabihin ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, wala kaming kinalaman sa pahayag ni Amy, sa kanya lang yon? Kung para kay Amy Marcos ay isang drug addict, etong kasalukuyang Pangulo, kapatid niya si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang tanong dito, bakit buong lakas niya itong ikinakampanya noong eleksyon? Hindi ba't malinaw na may malaking kontradiksyon kung alam niya na gumagamit ng droga tapos in-endorse niya at kinukumpanya niya na magiging pinuno sa ating bansa? Kung totoo ang paratang, bakit niya sinusuportahan ang isang taong alam niya na may ganito palang seryosong isyo sa buhay? Hindi ba? Kung alam niya, delikado para sa ating bansa ang mamuno na ganyan. Di ba? So, kung hindi naman totoo, bakit niya ito binanggit sa rally ng INC? May itinatago ba siyang motibo o ginagamit lamang niya ito bilang sandata sa politika?
ating tatalakayin ito, mga kapatid. Samahan ninyo ko. Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment din kung saan kayo nakatira ngayon o nakabase sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa mga OFWs sa iba't ibang bansa sa ating mundo na nagsubaybay para alam natin kung saan napaabot ang talakayang ito. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay at ating tatalakayin ito, mga kapatid. Kadalasan pag magtalakay tayo may kaugnayan sa issue sa ating lipunan. Dami mga nagkomento. Siguro nabasa ninyo. But nagtalakay kayo kaugnay sa politika. Bakit? Bawal ba na tatalakayin natin kung ang INC, kung ang kay Kibuloy o Aboard again, sila mismo ay nagtatalakay kaugnay sa mga pangyayari sa ating lipunan at sa politika? Bawal ba? Na tatalakayin natin yan? Hindi. No. Although, mga kapatid, makita ninyo, mabasa ninyo na pag talakay natin ang issue na may kaugnayan sa politika, kadalasan yung mga miyembro ng kulto sasabihin nila, panig talaga kayo sa mga drug lords, sa mga drug addict. Kaya kung ganon kadali kayo maghusga, ganon din kadali kayong magkamali, lalo na sa pagpili kung sino ang ilagay ninyo na mamahala sa ating pamahalaan. Yeah? So, balikan natin ang issue kaugnay ni dating Pangulong, dito tayo kay Aimee, no? Na sabi niya, Batid ko na nagda-drug siya. sa rally yan ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, batid niya umano na nagda-drug si PBBM. Kaya ang tanong, kailan ba niya alam na nagda-drug? Noon lang kasagsagan sa rally? O matagal na? Dahil kung matagal na, bakit inendorso niya noong tumakbo ito pagka-presidente kung alam at batid niya na gumagamit ito ng droga? Pero, may mga nagsabi, delikado talaga itong personalidad at kaduda-duda ang kredibilidad ni Senador Aimee Marcos sa larangan sa politika. Bakit? Sapagkat kung kaya niyang siraan ang sarili niyang kapatid mismo na kasalukuyang presidente, depende sa sitwasyon, ano pa kaya ang kaya niyang gawin, lalo na sa mga kaalyado niya sa politika kapag sila'y magiging kalaban na. Di ba? Isipan mo ba ninyo yan? At hindi lang yan. Si kasalukuyang Vice President, ano ba yung pahayag niya? Balik muna natin na. Eto. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang
ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. Ang tanong dito, bakit noong sa panahon ng kanyang ama na may panawagang magpa-drug test, matapos, di ba nakita ninyo kung taga-subaybay kayo, sinabi mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon na gumagamit siya ng marijuana. Kaya umalingaw-ngaw yung panawagan, sige magpa-drug test, lalo na si Trillanes. Eh di yan kinagat ng Malacanang. Balikan muna natin yung rally. Dahil kadalasan sa palusot, lalo na sa Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, mga kapatid, na walang kaugnayan o mano ang Iglesia ni Cristo sa anumang sinasabi ni Senador Amy Marcos laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So kapag ang isang pahayag ay ginawa ito sa loob ng isang event, lalo na sa rally sa Iglesia ni Cristo, rally kontra sa korupsyon, di ba? Yun ang ginawa ng INC, pero isa sa mga kinuha nila na speakers ay si Senador Amy Marcos, na grabe talaga ang banat. Hindi lang kay Pangulong Bongbong Marcos, kundi pati na sa pamilya nito na nagdadrag umano. Ang tanong, pwede bang sabihin na agad sa INC, wala kaming kinalaman diyan? Dahil ang nagpahayag diyan, ang nagsalita diyan ay si Senador Amy Marcos lamang. Pwede bang maghugas kamay sila? Kahit hindi sila ang direktang nagsalita, may moral at institutional responsibility sila bilang organizer sa naturang rally, di ba? Kung si Senador Amy Marcos nagbanggit sa naturang aligasyon laban sa presidente na kanyang kapatid mismo, si Bongbong Marcos, sa loob ng rally ng INC, may tatlong mahalagang punto diyan. Yung control ng platform, di ba? Ang organizer ang may control kung sino ang magsalita at kung ano ang tuno ng salita sa event. Hindi ito random na lugar lang. Pangalawa, yung tinatawag na implicit endorsement. Kahit walang direktang pagsang-ayon ang pagpahintulot na mangyari ito, sa kanilang entablado ay maaring mabasa na bilang tinatawag na tacit approval. Pangatlo, yung public accountability. Dahil publiko ang event, may obligasyon yung organizer na klaruhin at ituwid ang maling pahayag, hindi yung umiiwas lamang. Ngayon, balikan natin si VP Sara, di ba? May hamon siya kay Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Pero kung balikan natin noong magkatambal sila sa nakalipas na eleksyon, di ba malinaw na lumabas ang resulta na negatibo si Pangulong Bongbong Marcos sa drug test noong 2021 sa St. Luke Medical Center. At ito ang pahayag ng, sandali, hanapin natin, na nag-negative siya. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni? nung pasyente. Sinong pasyente? Si
Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Okay. So, tuloy natin mga kapatid. Nag-negative sa tinatawag na drug test sa cocaine. Yun ang sabi ng doktor mismo sa St. Leo. So, ang tanong dito, kung noon pa man ay may ganitong impormasyon, bakit ngayon lang, lalo na ni VP Sara, hinihingi ulit yung drug test? Ba't yung may panawagan noon sa panahon ng kaniyang tatay na si Tatay Digong Nenio, ba't tahimik, hindi maingay, kaugnay sa drug test? Ibig bang sabihin, kung balik natin sa kay Pangulong Bongbong Marcos na hiniling niya na magpa-drug test dahil Vice Presidente o Presidente kailangan daw umano at hindi ayawan yung pag-drug test. Ibig ba sabihin, may pagdududa siya na hindi inilantad noon. O may alam siyang hindi niya sinabi sa publiko noon. So, ang kaugnay sa paggamit ng droga, seryoso ito na akusasyon. At hindi ito masagot sa ingay lamang, kundi dapat may batayan. Halimbawa, kung duda sila na may manipulasyon o piniki ang resulta, dapat ilabas nila kung may hinahawakan silang ebidensya. Di ba? So, ituloy natin. Sandali. Asan ba yun? Ito pa ang doktor na sa hearing. I am Dr. Maria Cecilia Lim. I am the laboratory head of the drug test. Sorry po, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds? You said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente, sinong pasyente? si Marcos po. President Marcos. Pero kung ako walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo. I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingi? Sure ka? Usually po, Cocaine ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Yan. Klaro ang pahayag sa naturang doktor na ang test talaga ay kaugnay sa cocaine. Sa Senate hearing yon, no? Kung saan si Bato ang nagtanong. Ngayon, balikan muna ang panahon ni Duterte. Di ba, grabe ang banat ni Duterte sa simbahan? Simbahan Katoliko, dahil kaaliado ni Duterte, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Kibuloy, yan, ang mga kaaliado ni Duterte. Banat na banat sa simbahan, pero may pahayag si Duterte noon na gumagamit siya ng marijuana. Kaya, may panawagan si Trillanes na dapat magpa-drug test siya. At kung balikan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte, di ba nakita niyo, sabi niya, sa usaping drug test, Vice President o President, dapat hindi daw umano ayawan ang drug test. Ang tanong, ba't hindi nagpa-drug test si Duterte noong nanawagang magpa-drug test ito dahil sinabing gumamit siya ng marijuana? Balikan muna natin. Ito'y may kaugnayan. Una, yung banat niya sa simbahang Katoliko. Pangalawa, yung pagsabi niyang gumagamit siya ng marijuana kaya si Trillanes mismo nagsabi, dapat magpa-drug test siya. Ano ang sagot ni Panilo? Mahalin ang inyong mga kaaway. Yan ang sagot ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David sa bagong tirada ni Pangulong Duterte laban sa mga obispo at sa simbahang Katolika. Ayon kay Bishop David, humarap na raw sa maraming pag-uusig ang mga taong simbahan sa nakaraang 2,000 taon. At tumutugon daw sila sa paraang turo ni Jesus. Si Senador Antonio Trillanes naman, hinamon ng Pangulo na magpa-drug test kasunod ng kanyang marijuana joke. Yan. Ito na. Pero hindi raw papatulan ng palasyo ang hamon ng senador. Di papatulan ng palasyo ang hamon. Ito'y taliwas
sabi ni Vice President Sara Duterte na kung ikaw ay presidente o vice president, pagkatapos hinamon ka na magpa-drug test, dapat umano hindi ayawan yung hamon. Ba't hindi nila pinatulan ito? Hindi kailangan talaga naman. Look at this person, this president. Malakas. Sinasabi niya naman sa atin kung ano ang diferensya niya. Ayan. Ang batayan na hindi patulan yung drug test dahil makitang-kita naman umano sa katawan mismo ng dating presidente noon, malakas. O kung sundin natin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat presidente o vice president sa hamon ng drug test dapat hindi ayawan. Bakit maraming nanahimik noon na inayawan yung drug test na challenge ni Antonio Trillanes IV kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaupo siya na magpa-drug test siya matapos itong sinabing gumagamit umano siya ng marijuana noon. So, hindi ito pinatulan ng Malacanang. Dahil ayon kay Attorney Salvador Panilo, kitang-kita naman umano sa pangangatawan ni Duterte na wala siyang problema sa droga. Yeah? So ngayon, bakit maingay ang ilan na pilitin itong si Pangulong Bongbong Marcos na sumasailalim ng drug test? Kung noon ay sapat na ang obserbasyon sa pamamagitan ng pangangatawan lang. Bakit ngayon ay kailangang dapat patunayan sa pamamagitan ng drug test? Kung prinsipyo ang pag-uusapan, dapat pare-pareho ang pamantayan. Hindi yung pabago-bago, depende kung sino ang target. Kung hindi kailanman noon kailangan, bakit kailangan na ngayon? Kung kailangan ngayon, bakit hindi pwede noon? Di ba? So, yung doktor mismo ng St. Luke nagpahayag na negative. Yun ang sinabi ng doktor ng St. Luke. Balikan natin yung pahayag niya. Ito. I am Dr. Maria Cecilia Lim. I am the laboratory head of the drug test. Sorry po, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds? You said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni? nung pasyente, Sinong pasyente? si Marcos po. President Marcos. Pero kung Hindi. ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingi? Sure ka? Usually po Cocaine kasi, ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Kaya, grabe ang ingay dahil ng negative. Sabi nila, dapat umano, hindi doon sa St. Luke's Medical Center nagpa-drug test. Yung sinabi nilang hindi dapat sa St. Luke Medical Center nagpa-drug test, hindi agad yun indikasyon na may naganap na anomalya o pineke. Kung may alam sila, lalo na ang kampo ni Vice President Sara Duterte na pineke, edi ilabas nila ang ebidensya. Yun kadali, di ba? Kumpara sa kanila pineke. Alam naman natin, yung St. Luke mismo Medical Center, mga kapatid, ay kilalang pribadong ospital ito sa ating bansa. At may kakayahan itong magsagawa ng laboratory test ayon sa medical standards. At kaya nga sa programa ni Tolfo, ito, tinatalakay niya. Makinig, yung mga supporters po ni BBM, pati yung mga hindi supporter ni BBM, para matuldukan na itong issue kasi marami hong umaalingaw-ngaw ngayon, mga sa social media. Bakit sa St. Luke's nagpa-testing yan? Lehitimo ba yung drug test na yan? Katanggap-tanggap pa yan? Bakit hindi sa mismo sa PNP Crime Lab o sa PIDEA nagpa-testing? Bakit sa pribado siya nagpa-testing? Pwede ba yan?
Anyway, tanungin Ito. muna natin, diretso na nating tanungin ang Philippine Drug Enforcement Sa PDEA mismo ang tinanong dito, kaugnay sa resulta sa drug test. Yung lahat ng mga private testing facility, drug testing facilities, or maski po yung other, ito sir, purely testing facility lang sir, whether public or private hospital. Opo. Lahat po yan, Department of Health na nangangasiwa. Okay. Ngayon sir, may mga kandidato na ang kanilang desisyon ay dumulog po sa ating tanggapan sa PDEA Laboratory Service or di kaya sa PNP Crime Lab or baka mamaya meron din dyan dumulog sa NBI. Sir, ililinawin lang po namin na ang mandato ng aming mga laboratorio, yung National Headquarters or National Office Laboratory Service at yung mga laboratory ng mga regional offices ng PDEA ay para po sa forensic examination. Kami po ay forensic laboratory. Ibig sabihin po sir ma'am, ang primary po na trabaho namin o na mandato ng forensic lab ay ang mag-examine ng mga nakukumpiskang ebidensya, whether illegal drugs, controlled precursors and essential chemicals or laboratory equipment. At ang pag-drug test po sa mga arestadong suspects na lumabag sa RA 9165. Ngayon, tanong po nila, bakit natin pinaunlakan ang request? Sabi nga po ng aming Director General, we will accommodate requests. On a request basis, pag na-approve po yan ni DG, pwede rin naman po sa amin. Kasi ISO 9001:2015 certified po ang aming laboratories sa national office saka sa region. Okay. So siguro, yung iba po, mas kampante sila na doon sa amin magpa-drug test. Pero kung sa kagaya ho nito, sige, dito na tayo kay BBM kasi ito po yung ina-attacking binabatikos. Legit ba yon yung kanyang ginawa? Nagpa-testing siya sa St. Luke's at dinala yung resulta dyan sa inyo sa PDEA? Well, yun na nga sir. Napaliwanag din po natin yan sa ilang mga media na nagtanong sa atin sir. Of course, hindi ko nakita actual na dokumento, ngunit litrato lang po. Kaya ang pinagbabasihan ko po ng aking sagot doon ay yung larawan lamang po ng kanyang drug test. Ang nakalagay po sir sa heading ay Department of Health. Opo. Ibig sabihin, ito on the presumption na yung pinuntahan po nilang pasilidad ay DOH accredited, which is consistent with the requirement of law. Na DOH accredited facility or drug test administered by DOH accredited facilities are considered valid. Kasi sir, decision yan ng tao. In fact sir, dati po sa ilalim ng RA 9165, kasama sa requirement ng mga kandidato bago mag-file ng Certificate of Candidacy ay magpa-drug test po. Pero yan po, it was ruled unconstitutional by the Supreme Court sometime in 2008 or 2009 kung magunita po natin ang tama. So, nawala na po yung requirement na yon. Pero dahil nga po nanawagan din ng ating Director General, maano ba naman na magpa-drug test ang mga kandidato nang mapatunayan nila sila'y malinis. So, I think yun po, doon po nagsimula yung sunod-sunod na may mga dumudulog po sa amin or sa other testing facilities. Okay, yan. Kaya, kung duda sila na may manipulasyon o pagpiki sa resulta, ang burden of proof nasa mismong nagduda. Kung nanawagan si Vice President Sara Duterte na kailangang magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin, duda sila sa naturang resulta. May kakayahan sila magkuha ng ebidensya para ipakita at ilabas kung totoo ba talagang piniki yung resulta na yan. At sa kasalukuyan, naalala niyo, noong binasa ni Ramil Madriaga ang affidavit na si Mayor Basti tinatawag nitong tinatawag na bakla umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abay, galit na galit si Mayor Basti. Sabi ni Mayor Basti, bakla ako? So, naghahamon ng suntukan na naman. Kahit paon naman, napagtutulungan siya ni Madriaga, ni General Torre, at sinabi niyang, pati na si Bangag. So, ang tinutukoy niya ay si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong, tinanggap ni Madriaga ang hamon. Punta umano siya sa kulungan, doon sila magsuntukan. Ang tanong, tulad ba sa nangyari kay General Torre? Magpakita kaya si Mayor Baste? O hindi? Tinanggap ni Madriaga.
Kaya kung hindi naman siya magpakita, nako, sayang ang tato. Di ba? Oh. So ngayon, maraming mga nagsasabing bangag talaga si Pangulong Bongbong Marcos umano. Ulit-ulit na sa mga komento. Bangag, bangag, bangag. At yun talaga ang pabor kayo sa bangag. O sige, ipalagay natin totoo yung paratang ninyo na bangag. Tanong lang, sino ba ang nagluklok sa kanya sa pwesto? Hindi ba? Noong halalan, marami sa inyong bumoto sa kanya. So kung gayon, kung may mali man, hindi ba may bahagi kayo sa pag-upo niya mismo na tinatawag ninyong bangag? Balikan natin. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hinamon siyang magpa-drug test matapos niyang inamin na gumagamit siya ng marijuana. Hindi kayo ganoon kaingay noon. Bakit tilang nanahimik kayo noon? Pero ngayon, may lumalabas na opisyal na resulta mula sa St. Luke Medical Center na nagdigatibo si Pangulong Bongbong Marcos. Bigla kayong nag-ingay at nagduda na kailangan talaga magpa-drug test. Kaya, kung duda kayo, burden of proof nasa inyo. Lalo na sa kampo ni Vice President Sara Duterte, maglabas kayo ng ebidensya na may manipulasyon na nangyari sa drug test niya para tapos. So kung talagang may basihan ang inyong mga paratang, kung may konkretong ebidensya talaga na piniki yung drug test, ilabas ninyo yan para tapos. Hindi sapat yung haka-haka lamang. Hindi sapat yung hinala lamang. Yung pag-iingay lamang sa komento. Sa usaping ganito na napakaseryoso. Lalo na sa presidente. Ang dapat manaig ay ebidensya, hindi ang ingay. Maraming salamat po.